hearing po namin kanina is no contest po yung naging hatol ng California Athletic Sports Commission. Ganun pa man ay nirespeto po natin yung naging pasya nila. Importante, ginawa po natin yung best natin, magpapila, pasa yung lahat ng mga kailangan para makita nila. So gusto ko lang magpasalamat sa ating Panginoon na binigyan po tayo ng chance na mag-apila doon. Sa lahat ng mga Prayer Warriors, sa team ko na pumunta doon, si Coach Delphin Bohol, si Sir Rick Baltay, Attorney Yambao, at sa former Governor West Chapik Simpson na nandyan para sa amin. Sa lahat mga Pilipino na nandun, na patuloy na sumusuporta sa amin. Marami pong salamat at we're praying with my team na mabigyan po tayo ng chance na may rematch po against kay Emmanuel Navarrete. At doon po tayo mabawi kung may mga pagkukulang man ako, dapat ko pong punan. Kung sobra naman, dapat ko pong bawasan. Marami po salamat sa lahat ng mga nag-message sa akin, nag-comfort sa akin, at sa lahat ng mga payo nyo. Malaki pong tulong para sa akin. Yun lang po, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon kung saan man tayo. Patas nga bang pagdeklara na no contest sa laban ni Charlie Suarez at Emmanuel Navarrete? Ang laban nila ni Charlie Suarez at Emmanuel Navarrete ay isang matinding bakbakan na nauwi sa kontrobersiya matapos sinideklara na no contest bunga na isang sugat na tinamo ni Navarrete. Ayon sa mga opisyal, ang sugat sa kilay ng Mexicanong kampiyon ay resulta raw ito ng aksidenteng banggaan ng ulo o accidental headbutt, kaya pinatigil ang laban at inineklarang no contest. Subalit, para sa kampo ni Suarez, hindi ito patas at may mga malinaw silang dahilan. Una, base sa mga video at slow motion replay, lumitaw na ang sugat ni Navarrete ay dulot ng malinis sa suntok mula kay Suarez, hindi isang headbutt. Kung totoo ito, ang laban ay dapat ipagpatuloy o kung hindi na kaya ni Navarrete, ay dapat ideklarang bilang TKO victory para kay Suarez. Ang deklarasyong no contest ay nabura sa posibilidad na makamit ni Suarez ang isang malaking tagumpay laban sa isang kilalang world champion. Ikalawa, ang naging desisyon ay tila nakiling sa pabor sa mas kilalang boksingero. Si Navarrete ay isang kampiyon at may mataas na reputasyon sa mundo ng boxing. Hindi maiwasan ang hinala ng desisyon ng mga opisyal ay maaaring naapektuhan ang kanyang status. Para sa isang boksingerong gaya ni Suarez na patuloy pa umakyat at nagpapakilala, malaking kawalan nito hindi lamang sa record, kundi pati na rin sa kanyang momentum bilang contender. Gayunpaman, hindi rin may kakaila na mahirap ang trabaho ng referee at doktor sa ring. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan gumawa ng desisyon sa loob lamang na ilang segundo upang tiyakin ang kaligtasan ng mga atleta. Ngunit dito rin pumapasok ang kahalagahan ng paggamit ng video replay bago maglabas ng pinal na hatol. Sa kabuuan mga kwento, marami ang naniniwala na hindi patas ang naging desisyon para kay Charlie Suarez. Ang pagsabing no contest ay tila pag-agaw ng karapat-dapat na pagkilala sa kanyang mahusay na performance. Sa panig ng katarungan sa sports, nararapat lamang na ma-review muli ang laban at kung kinakailangan itam ang naging desisyon upang may bigay kay Suarez ang respeto at pagkakataong narapat sa kanya. Kaya lang mga kwento, dahil no contest na naging resulta, ang naging hatol ng California State Athletic Commission. Kaya wala nating magagawa dyan mga kwento. Well mga kwento, ang laban ni Charlie Suarez kay Emmanuel Navarrete noong May 10, 2025 ay nagdulot ng kontrobersiya at nabigay daan sa isang apela. Ngunit, ang desisyon ng referee na itigil ang laban at deklara si Navarrete bilang nanalo sa pamamagitan ng unanimous technical decision ay maging paksa sa pagtutol mula sa kampo ni Suarez. Ang isyu ay lumitaw mula sa sugat sa kilay ni Navarrete na pinaniniwalaan na dulot na isang accidental headbutt. Ngunit may mga videos na nagpapakita na ito talaga ay mula sa suntok ni Suarez sa ika-6 na round. Sa kabila ng hindi pagkapanalo ni Suarez, ang laban ay nabigay ng pagkakataon kay Suarez na pakita ang kanyang kakayahan laban sa isang kilalang world champion. Ang kanyang performance ay nabigay sa kanyang reputasyon bilang isang seryosong contender sa super featherweight division. Ang issue ito ay nagpapakita talaga ng kalagahan ng transparency at integridad sa mga desisyon sa boxing. Ang mga ganitong insidente ay nagbubukas ng diskurso tungkol sa proseso na ginagawa ng referee o desisyon
at pangangailangan ng masusing pagsusuri sa mga desisyon mga kakwento na may malaking epekto sa karera ng mga boksingero. Mga kakwento, dahil ang resulta ng apela ni Suarez ay lumabas na, tama nga na undefeated pa rin si Suarez, pero dahil suntok kaling ang sugat, mas maganda sana na TKO win ang naging desisyon ng CSAC. Pero ikaw kakwento, ano naman ang masasabi mo rito? Tama lang ba ang naging desisyon ng committee patungkol sa laban ito? Umaga sa lahat ng mga kababayan ko, sa mga pre-warriors ko, ma'am, sir, sa lahat ng nag-aabang po ng laban ko against kay Emmanuel Navarrete. Yung hearing po namin kanina is no contest po yung naging hatol ng California Athletic Sports Commission. Ganun pa man ay nirespeto po natin yung naging pasya nila. Importante, ginawa po natin yung best natin, magpapila, pasa yung lahat ng mga kailangan para makita nila. So gusto ko lang magpasalamat sa ating Panginoon na binigyan po tayo ng chance na mag-apila doon. Sa lahat ng mga warriors, sa team ko na pumunta doon, si Coach Delphin Bohols, si Sir Rick Baltayan, Attorney Yambao, at sa former Governor West Chapik Singson na nandyan para sa amin. Sa lahat mga Pilipino na nandun, na patuloy na sumusuporta sa amin. Marami pong salamat at we're praying with my team na mabigyan po tayo ng chance na may rematch po against kay Emmanuel Navarrete. At doon po tayo mabawi. Kung may mga pagkukulang man ako, dapat ko pong punan. At kung sobra naman, dapat ko pong bawasan. Marami po salamat sa lahat ng mga nag-message sa akin, nag-comfort sa akin, at sa lahat ng mga payo inyo. Malaki pong tulong para sa akin. Yun lang po, at pagpalain po tayo natin. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Jonel Argiles, kikakwentong Antonio Di Pasupil, kikakwentong Rafael Kahilig. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.